Ito po mga nakaraang episodes, mga Ka-Agri TV, napanood po natin at napag-usapan yung tungkol po sa ating mga imported na mga bloodlines ng mga kambing. Ngayon naman po umaga ay nandito tayo sa Villasis, Pangasinan. At makakausap naman po natin ang isang magsasaka, isang mag-aalaga ng kambing, kung paano niya ginamit itong ating mga imported na mga bloodlines para po maging suitable sa ating local condition. Ito po si Charlie Cruz ng Candice Yun Farm para po sa Agrihan Tayo. Ano ba yung mga basic na kailangan na requirements sa bahay ng kambing? Dapat po mataas siya, tapos bago po tayo magpatayo ng bahay, tignan po natin yung mga location sa tabi kung may mga damo tayong makukuha. Diyan, napag-usapan na natin yung pabahay. Ito, yung mga isa sa pinaka-importante nating aspeto na ihahanda sa pagkakambing, pagkain. Ano ba yung advice na maibigay sa ating mga nagbabalak na magkambing tungkol sa pagkain naman? Sa mga gusto pong magkambing, importante po yung location. Tignan nyo po kung may makukuhanan kayo ng libreng damo, may mapapastulan kayo sa bukid para malaki po yung magiging income natin. So dyan dito, no, napansin ko, yung variety mo ng pagkain, hindi lang naman damo. So ano pa ba yung mga iba mong naipapakain dyan? Nagpapakain po tayo dyan ng mga prutas na nalalaglag lang po dyan sa mga kapitbahay, mga bunga po ng akasya. Saka yung mga pinuputol na po ng mga kapitbahay ng daon-daon, pwede po nating hingiin para ipakain sa mga kambing katulad ng mga daon ng mangga, kung ano-anong pang prutas. Meron pa nakita nagpapakain yung mga dahon ng mais, tangkay ng mais, balat ng mais, yung mga ganyan. Lalong-lalo na po yung mais po na kuwan. Pag malapit na po siyang marbest, pinuputol po yung taas ng mais, tinatawag nilang ditong tadaw, yun po, maganda po yun sa kambing. Ang isa pang nakita ko, no, na pinakain nila, no, yung ba pinagbunutan ng mani? Opo, maganda po yun. Mataas po legume yan, no? Okay po yung daon ng malunggay. Isa po yan sa pinakamagandang ipakain sa kambing kasi lalo-lalo na po pag nagpapagatas yung kambing, lalaki po yung didi nila. Ayan po mga ka-agri ha, hindi lang po damo ang pwede natin ipakain dyan. Sabi nga ni Jan, napakahalaga, libre yung pagkain nito. Pero dito ba, by any chance, gumagamit ka rin ng feeds? Opo, pag kulang po tayo sa damo, katulad nitong papasok na summer. Kumakain di ba sila ng dayami? Kumakain po ng dayami pag lalagyan po natin siya ng molasses. Mayroon po tayong mineral block para po siyang asin na dinidilaan po nila para po ganahan sila sa pagkain. Paano kung wala akong mineral block? Yung pampakaraniwang asin, pwede ba siya? Pwede po, yung asin po sa molasses, pag aluin po natin, ilagay po natin siya sa isang kawayan, kaya isang plastic. Butas-butasan po natin yon para mag-moist. Tapos dila lang siya, no? Yun po ang didilaan nila. Napakatipid na. Dito sa bandang norte, mahilig talaga sa kambing yan. Mga magkano ba yung bilihan natin ng kambing dito? Ito, pag live weight, 150 per kilo. Yung mga native natin na kambing, pangkaraniwan sa pambenta, mga ilang kilo yan? Pag native po, umaabot po siya ng 20 to 25 kilos. Pero pag nag-upgrades ka na, itong upgrades mo sa, napansin ko, may boang ka eh. Boang is bower, kinuha siya sa Anglo, no? Opo. Saan mo ginamit sa native? Opo. So pag mga gano'n, mga naging ilang kilos siya? Yung F1 po, umaabot po siya ng 35 kilos. Bali, mas mabilis po siyang lumaki kaysa sa native. Sa native po na 8 months, saka sa 8 months na F1 po, malayo na po yung agwat ng timbang nila. Kaya yan po, napakalaking bagay po rin talaga itong ating pag-improve ng genetics natin, ano? Dito sa pag-aalaga natin ng kambing. May bahay na ako, may housing na. Secure na rin yung pagkain ko. Ikaw naman, nung magsimula ka, after mong maayos yun, paano ka naman nagsimula? Saan ka ba kumuha? Ano ba yung kinuha mo na mga stock na pagsisimula sa kambingan mo? Ang una kong kinuha ay isang native na kambing na buntis. Napanak ko po yun. Nakita ko po maliit siya. Kaya po bumili pa ako ng hybrid na hulugan para po gumanda yung anak niya. Yung mga native po na inahin na binibili ko, pag napapanak ko na po siya, binibinta ko na po sila for slaughter. Tapos ang iniiwan ko po ngayon, yung mga upgraded kasi mas mabilis na po silang lumaki saka mas mabigat yung timbang. Ngayon pare ko, pwede ba natin silipin doon yung mga upgrades mo na lumabas noon? Ayan po ha, napakarami po natin na pag-usapan at natutunan tungkol sa pagkakambingan. Sa susunod po nating episodes, mas marami pa pong kaalaman ang ating ibabahagi sa inyo. Ito po muli, si Charlie Cruz ng Candice Yun Farm, kasama pa rin si Jan Estolas ng Villasis, Pangasinan. Para sa Agri TV, hayop ang galing.